you know, April 12, 2024. So, gawa-gawa lang ulit tayo ng video dito. Dito sa bukid, nagkakagulo sila. Parang mga tanga. Dami nila. Doon sa may kalsada, dito banda, kala Kuya Dani. At buwang na buwang sila. May may makikibalita tayo tungkol talaga dun sa mga baliw. Kasi magaling nga mambaligtad tong mga siraulong to. Hawak daw nila yung mga istasyon. Tsaka may mga impluwensya daw sila. Ngayon ang diskarte natin, tanungin natin yung presidente. Si Bongbong Marcos. Ano bang desisyon niya? Kasi presidente siya ng bansa ng Pilipinas. Anong masasabi niya at anong desisyon niya doon sa pinatutunayan ni Jan Salgado? Aware naman kayo, hindi naman. Sino bang tanga rito na hindi nakakabalita sa TV? Kahit nga ako, nakakabalita ako eh. Diba? O sa radyo, FM station. Sino bang tinanga nila? Ngayon, pagka sinabi ni presidente na bumalibaligtad siya, ano ang gagawin ng mga tao? Anong iisipin ng mga tao sa kanya? Kunyari, may nangyayari dito. Tapos iba ang sasabihin ni presidente doon sa TV. Aba, anong paniniwalaan ng tao sa kanya? Hindi siya pwedeng bumabalik. Hindi siya pwedeng mag-tumbling. Kasi nakikita ng mga tao ang nangyayari dito. Pagdating doon sa interview, doon sa TV, pagka tinanong siya ng mga tao nung mga press conference doon, ano pong masasabi nyo sa sinasabi ni Pruntong? Di magsasalita ngayon si presidente, si Bongbong. Anong pwede niyang sabihin kaya? Makakabaligtad ba si Mr. President? Diba? Patutunayan ba natin dito yung mga baliw na sinasabi ko? Patutunayan ba natin dito yung mga siraulo na nandito sa Cavite? Totoo ba yung sinasabi ko? Okay. So kanina nag-iisip-isip ako ano kayang sasabihin. Kasi para habang malakas-lakas tayo, nakakagawa tayo ng video, gawa-gawa tayo ng video, tsaka sa iisip ako ano kaya magandang sabihin. Naisip ko kanina is about generation. Sa mga generation natin, sa mga henerasyon, nyari, nasa 44 na, magpo-44 na ako. Tangina awit. So lahat ng tao papunta sa hindi papuntang pagkabata, hindi papuntang matanda na. Matanda ang tao, nagkakaedad hanggang sa mamatay siya. So anong susunod na mga henerasyon natin dito sa Cavite, dito sa bansa, sa Pilipinas? Ganito bang klaseng kalidad o personalidad ang itatayo niyong susunod na henerasyon?
Ganito bang klaseng baliw, mga baliw ang isusunod natin sa henerasyon natin? O, tanungin ko kayo na ilang beses. Lahat ng tao papunta sa lupa, ibabaon. Dahil wala naman siyang, hindi naman siya immortal na katulad ng Diyos. So anong isusunod nating henerasyon sa bansa natin? Ganito bang klaseng basurang mga taong isusunod natin sa bansa natin? Magsalita kayo. Kasi kung ganitong mga utak ng mga tao, siyempre mag-aaral yan, pupunta sa, yung iba magiging senador, yung iba magiging may bagong senador, bagong presidente. Hindi naman all the time puro si Marcos na naman. Hindi naman all the time na puro Marcos isang ano. Sino ba ang naging presidente nung unang araw? O balik tayo kay Lapu-Lapu. Sino ba naging presidente nung kay Lapu-Lapu? Sumunod kay Lapu-Lapu. Tsaka pataas na lang pataas kung sino-sino na. So, anong klaseng henerasyon ang itatanim nyo sa bansa natin? Ano bang klaseng siraulo ba? Mga siraulo ba ang ating isusunod na henerasyon dito sa bansa natin? Kasi nga, hindi ko alam kung anong klaseng mga siraulo to. Itong mga baliw na to. So, kung ganitong klase ang itataguyod nyo sa bansa natin, ibenta nyo na bansa natin kasi wala nang kwenta. Pagka ganito ang nangyari dito. Tanungin nyo si Bongbong, si Mr. President, paki tanong nyo, ask ng question kay Mr. President. Ganito bang klase ang isusunod natin sa ating mga henerasyon? So, anong sinasabi ni Janjan? Anong sinasabi ni Kurunto? Napakaraming sikat na tao, napakaraming dito sa Pilipinas, example na natin. Napakaraming karangalan na nakuha ng Pilipinas. Diba? Si Gloria Romero naging Miss Universe. Gloria Diaz pala yun. Sino ba yun? Si Manny Pacquiao. World boxing title. World championship title. Boxing. So asa ng karangalan pag lumipas na ang 100 taon? Nandun pa rin kaya yung karangalan? Nasa na ba yung dati nating mga world boxer? Nasa na yung mga dati nating mga Miss Universe? Yun ba yung pinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo? Napaka-cheap nyo naman. Isang trophy lang, isang medalya lang, yun lang katapat mo. Ibigay mo doon sa ano. Punta ka ng naging world boxer ka, naging Miss Universe ka. Pagdating ng 100 years, nandun yung trophy. Oh, ito, nalo kami. Yun ba yung pagmamalaki nyo? Napakadugyot nyo naman. Tangina, halatang hampas lupa talaga kayo eh. Diba? Ano ba yung sinasabi ni Janjan Salgado? Ano yung sinasabi ko? Ano yung sinasabi ni Purunto? Dapat magmalaki kayo doon sa karangalan na hindi kumukupas. Hindi nawawala. Hindi nananakaw, hindi natatago. Naintindihan nyo yung sinabi ko?
karangalang hindi pwedeng mawala habang buhay. Kahit 10,000 taon o 2,000 taon, 100 taon, hindi yun mawawala. Example, Katoliko. Kailan ang lumabas ang Katoliko? Ilang daang taon na ang mga Katoliko. Mga Muslim, ilang daang taon na ang mga Muslim. Nawala ba sila? Naglabasan na lang yung mga Miss Universe, mga world title natin boxer, mga bilyarista natin. Paglipas ng mga ilang daang taon, may papalit na. Sino naman kaya? Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Meron ba tayong karangalan na hindi kumukupas? Karangalan na hindi natitibag. Karangalan na hindi mo kayang nakawin o agawin. Totoo ba yung sinasabi ko? Ngayon ganito, pagka sinong makapanood ng video ko, siyempre pag-uusapan na naman to doon sa GMA, ABS. Sabihin nyo, panood kay Mr. President. Ano ba yung sinasabi ni Janjan na naman? Tangin na, pinaiikot na naman yata tayo ni Janjan, nauutunan naman tayo ni Janjan. Hindi, panoorin nyo, ipapanood nyo doon. Sabihin nyo, inuuto ko kayo eh. Ganong kalakas ang loob ko. Ganong katibay ang loob kong humarap sa inyo. Ganong kataas ang moral kong humarap sa inyo. Para sabihin tong lahat sa inyo. Dapat kung isa akong budol-budol, ba, paano bang ginagawa ng mga budol-budol? Hanggang gulatan lang ang mga budol, yung mga mandaraya. Tapos, ikot-ikot, tumbling-tumbling. Ako hindi. Diretso. Wala naman tayong tinatago eh. Diba ganun yung mga siraulo na ito yung mga siraulong to, yung mga nandaraya. Kung ano-ano mga sinasabi, ako, hindi ko na mabilang. Hindi ko mabilang sa kamay, napakarami nilang palusot. Kung anong paikot-ikot ang ginagawa ng mga gagong to. Para lang maipit nila ako. Kung ano-anong panglilihis ng topic. Kung ano nung nasaan ba tayong topic? Nasaan topic tayo? Ano ba talaga ang gusto ng Pilipino? Hanggang sibat na lang ba ang Pilipino? Hanggang doon na lang ba talaga ang Pilipino? Ever since lumabas si Lapu-Lapu, lumabas ang sibat ni Lapu-Lapu, lumabas ang espada ni Lapu-Lapu. Until now, meron man tayong jet binigay ng ibang bansa. Meron man tayong tangke, ngayon nakabili ng tangke. Anong pinakamabigat na armas? Anong pinakamabigat na armas? Gamitin natin technology, gamitin na ano ba technology? Gamitin natin technology. Tanungin ko kayo. Sa akin kasi, technology ko, psychological technology. Ito yung history ng mga Diyos. Totoo, hindi. So, kaya nga nakasulat sa Biblia, sinasabi, walang armas na makakadaig sa'yo. Walang armas na makakatapat sa'yo. Walang armas na makakatapat sa Diyos. Nakuha nyo? Dahil sino bang gagamit nung armas na yon? Kunyari may mga jet fighter doon sa kabila. Hawak ng Diyos yung piloto. Wala na.
Sino ba ang hinahawakan ng Diyos? Yung tao, hindi yung armas. Yung taong magpapagalaw ng armas, yun ang hinahawakan ng Diyos. So anong klaseng technology? Tapat yung lahat ng technology niyo. Ang yayabang nila meron daw silang hindi ko alam ano ba? Ano bang, ito may radyo daw yung mga taga-ABS, mga iglesyang baliw na to, may mga scan daw sila. Meron daw sila NBI, meron daw silang generals. Pinatatawag ko na lahat ng general. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ipalabas nyo to. Pakita nyo kay Mr. President. Sabihin nyo sa kanya, totoo ba itong sinasabi ko? Totoo ba itong sinasabi ni Jan? Kasi lagi naman nagsasalita si Mr. President dun Tuwing ini-interview sa GMA yata yun. Lagi naman siya nagsasalita dun. Tapos tsaka sasabihin ko, pakisabi kay Mr. President na ibulgar niya yung mga totoong mga baliw. Huwag tumambling. Kasi alam mo, kung meron lang akong mga tauhan dito na pwedeng kumuha ng mga video ng mga animal na yan, napakarami na. Napakarami ko ng ebidensyang binigay. Diba? Kung may mga tauhan pa ako na pwede kong ulan lahat ng mga siraulong niya, napakarami ko ng ebidensyang binigay sa inyo. Kaya tanungin nyo kay Mr. President, tanungin nyo si Mr. President. Mr. President, ito tanong ko. Ilan na ba ang baliw natin dito sa Pilipinas? Ilan na ba ang baliw natin dito sa... Napakarami na, halo-halo na. May mga taga-radyo, meron ditong taga-GMA. Ano ba talaga? Wala naman akong care sa inyo. Diba? Paki ko sa inyo, nandito lang naman ako. Relax. Chillax lang si Jan. Diba? So, saan ba tayo talaga? Anong henerasyon ng ilalabas natin? Henerasyon ng mga baliw? O henerasyon ng katulad ko? Ano bang henerasyon ng katulad ko? Anong klaseng Jan ang henerasyon na to? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Lapu-Lapu noon, hanggang kapit tuko na lang ang Pilipinas simula pa nung unang araw. Mga mukhang tanga, mga Pilipino. Totoo? Wala ka namang kayang ilaban Diba? Kung di ka sisip-sip sa ibang bansa, patay ka na. Madami nang sumakop sa'yo. Totoo hindi? Totoo ba yung sinabi ni Jan, Mr. President? Totoo ba yung sinabi ni Jan? O kaya ba natin makipagbanatan tayo lang, solo-solo lang dun sa sa ibang bansa? O kaya nyo bang makipagsabayan sa China? Kaya nyo bang makipagsabayan saan ba? O US, o ano ba? Hindi, kakampi natin yan. Ano ba? Kaya nyo bang makipagsabayan sa ibang bansa? Hindi. Sip-sip ka muna, syempre. Tangina. Sa liit mong yan, sa daming tangang nandyan, mga nakaupo. Paano kang puwersa? Anong puwersang ibibigay mo? Dada ka doon sa judge. Kung bariling ka ng mga taga-Russia, bigyan ka ng nuclear dyan, magawa ba yung judge nyo dyan? Diba? Hanggang sip-sip na lang si Philippines. Kasi nga, simula pa nung una, mukhang tanga na. Diba?
Totoo ba o hindi ang sinabi ko? Masakit isipin na ganun tayo. Ganun tayo ang technique nun. Hindi naman ako kasi hindi naman ako sumisip-sip dun. Dito lang ako. Kaya nga wala akong pakialam sa inyo. Merong sariling genre, si Jan Jan. Ano, totoo ba yung sinabi ko? Hindi. Sa tinagal-tagal ng panahon, putang ina, ni single na magpagpag ka man lang ng braso, sasabihin mong strong ako sa ibang bansa, never. Mahilig ka lang sumipsip kaya ka naging strong. Putang na, ilan lang ba yung jet natin dyan? Ilan lang ba yung ano natin dyan? Ano ba yung pagmamalaki nyo? Helicopter na bumabagsak? Anong pinakamalakas na armas, pinakamalakas na kapangyarihan at impluensya sa buong mundo? Sumagot kayo. Anong pinakamalakas, pinakamakapangyarihang impluensya sa buong mundo? Kasi maraming tanga na tinanga ang tanga. Totoo? Maraming tinanga ang tanga ng mga tanga. So nagtangahan yung mga tanga. Kayo na lang dyan, please. Huwag nyo na akong isama. Kayo na lang dyan. Huwag nyo nang isama si Jan dyan. Putang na relax na ako dito. Ano ba? Mag-isa si Jan Jan na nagtaguyod ng kapangyarihan ng bansa. Totoo ba ang sinabi ko? Gusto kong sampal-sampalin ko kayo left and right. Mag-isang Jan Jan ang tumayo para i-build up ang kapangyarihan dito sa bansang to. Tapos ito igaganti nyo sa akin, tatapat nyo sa akin. Dapat patay na dapat yung mga yan. Request ko lang. Patayin nyo. Diba sinabi ko na dati pa. Patayin nyo. Yun ang sabi ko. Dapat kung ano yung sinabi. Para tayong ano nito eh. Ano bang feeling hari si Jan Jan. Hari ng mangga kasi lagi tayo nasa mangga eh, putang ina. So mamaya, pakiusap, ipalabas nyo to kay Bongbong. Sampalin ko lang isa-isa yung mga politiko natin dyan sa gobyerno. Nakakahiya, di ba? Ang dami yung mga tanga dyan na nakaupo. Nagpapalakas o nagpapayaman lang o nagbebenta ng bawat isla sa Pilipinas para makapagbayad ng utang. Tapos sisip-sip sa ibang bansa para hindi mabenta ang isla natin. Diba ganun yun? Gamit-gamit kayo ng panguuto. Gamit-gamit kayo ng mga tsurba nyo, pero hanggang dun na lang kayo. Mga mukhang tanga. Masakit pero yun ang totoo. Totoo hindi. Talagang masakit na isang Jan Jan lang ang tumapat sa inyong lahat. Diba? Napapasarap na naman tayo ng ano nito. Nakakatulog ako kanina. Medyo okay naman. Tapos nagpapalpitate na naman ako kasi pagka hindi naman nakakatulog, parang tulog manok lang ako kasi may mga siraulo dyan. Dito nakapaligid. Gusto ko sana, putang na, palutangin nyo na sa ilog. Putang ina. Hindi ako nagbibiro. Lagi akong high blood dito sa Cavite. Maya't maya tumatakbo yung dugo ko.
Mayat maya nasa metro dugo ko. Pumapalo sa metro dugo ko. Totoo ba yung sinabi kong lahat o hindi? Pakisabi nyo doon. Kaya sa mamaya, pagka manonood na kayo ng balita, i-upload natin to ng maaga-aga. Panood nyo kay Mr. President para sabihin na natin doon, para malaman natin doon kung ano yung sinasabi ni Jan Jan. Diba? Para magkaalaman tayong lahat. Diba? Takin nyo, papagawa ako ng kalsada. Tangina. Papagawa ako ng court. Utang na sikat si Gago kasi nakapagpagawa ng court, nakapagpagawa ng kalsada, hindi niya naman pera. Utang ina. Kasi dyan, anong ginawa ko? Nakapagpagawa ng ibang klaseng kapangyarihan. Totoo kaya yung sinabi ko? Ibang klaseng kapangyarihan na hindi nyo kayang bayaran. Kahit ilang henerasyon pa kayo magbayad sa akin, putang ina nyo, hindi nyo kayang bayaran ang binigay ko. Putang ina nyo. Totoo, hindi. Siyempre, may tax kayo. Putang ina, akin yung ginagamit nyo. Pero, may kasunduan, yun lang. Kung magagamit nyo yun o hindi. May mga kasunduan tayo. Diba? Siyempre, di naman ganun basta-basta si Jan Jan na tanga-tanga lang. May mga kasunduan tayo. Diba? Okay, 27 minutes. Tsaka na tayo mag-usap-usap ulit. Madami pa akong gagawin. Kailangan kumita si Jan Jan kasi walang pang-alak si Jan Jan, walang pang-yosi. I-discarte muna ako. Pakisabi na lang kay Mr. President na kailangan ano ba tawag nito? On random days o sa madaling panahon. Kailangan masabi niya sa mga publiko at tao kung ano ba ang totoo. Ano ang totoong sinasabi ni Jan Jan. Ganun kasimple. Simpleng-simple, di ba po? Okay. At sa susunod na ulit. Bye-bye na muna. Babush.